Inugunita natin ngayon ang ika-151 araw ng kapanganakan ni Dr. Jose Rizal. Iba't ibang pag-alala ang ginawa sa araw na ito. Pero ngayong taon, ang mga pagkain paborito raw ni Rizal ang bumida. Sarap! Sa ika-151 kaarawan ni Dr. Jose Rizal, syempre, hindi mawawala sa pagdiriwang ang handang pagkain para sa may birthday. Kaya naman sa iba't ibang kainan dito sa Maynila, mga paboritong pagkain daw ng ating bayani ang kanilang inihanda. Sinunod natin yung lakbay ni Jose Rizal habang siya bumiyahe ng Europa, Asia hanggang bumalik sa Dapitan. Dito naman sa QC Circle, Pinoy trip ni Rizal ang nakahain. May mga sinigang, pansit, keso at ang favorite daw ni Pepe, ang adobo. No, so meron silang salo-salong ginawa and isa sa mga kinain nila doon ay yung adobo. Sabi nga niya sa dulo ng meal walang naiwan kahit na buto ata. Ubus na ubos. So mahilig siya doon sa pansit Mickey. And lagi niya itong binibilin kay Miss P or si Josephine Bracken na baka pwede yun ang kanilang baka tanghalian. Pagkatapos kumain, may take-home pa kayo. Libreng libro tungkol sa buhay ni Rizal. Ilan din sa mga hindi nakakalimot sa araw na ito ay ang mga kaanak ng ating pambansang bayani. Si Malu Villaroman ay pang-apat na sa salin ng dugong Rizal. Apo siya sa tuhod ng panganay na kapatid ni Rizal na si Saturnina. Ang kanilang pinakaiingatang yaman ang ilan sa mga sulat ni Rizal kay Saturnina. Ito very casual. Hello, grandmother's name is parang nening, parang ganyan. Secured ako na nasa akin. Pag ilagay ko sa museum, hindi ko alam kung, kasi nakita niyo naman para ng onion skin. Pero bukod sa mga material na alaala, ayon kay Malu, pinapasa rin nila ang kanilang pamana sa susunod na henerasyon ng Angkang Rizal. Ang 9 na taong anak ni Malu na si Beatriz, memorize na ang Mi Ultimo Adios ng kanyang lolo Pepe. Adios, patria adorada, reñol calzol querida. Rhoda Magnaye, News 5. Bilang paggunita sa kaarawan ni Dr. Jose Rizal, nag-biking marathon ang ilang pulis mula Luneta Park hanggang sa Laguna sa kanyang hometown. 151 silang nagbisikleta, kagaya rin ang edad ni Rizal. Nag-alay din ng bulaklak sa kanyang rebuto sa Luneta ang lokal na pamahalaan ng Maynila. Pero kung pambansang bayani ang turing ng maraming Pilipino kay Rizal, isang grupo po sa Samal sa Davao del Norte ang sinasamba siya bilang Diyos. Ang tawag sa kanila ay Moncadista na nasa 2,000 na raw ang miyembro. Pinapangunahan po sila ni Hilario Moncado na nakakagaling daw ng mga may sakit. June 19, 1861, ipinanganak si Rizal sa Calamba, Laguna. Ito naman ang medyo bad news. Tumaas ng 2 piso ang kada kilo ng asukal. Mula 46 pesos, 48 pesos na ang kada kilo ng sugar. Sabi ng Department of Trade and Industry, epekto ito ng pagtaas ng demand sa asukal na nagsimula pa noong summer. Pero paniniguro ng DTI, hindi ito makakaapekto sa presyo ng pandesal. Maliit na porsyento lang naman kasi ng asukal ang ginagamit sa tinapay. Face-to-face naman ang eksena ng magbangayan ng 2 paksyon ng mga residente sa Culiat, Quezon City. Kine-question kasi ng isang grupo ang planong reblocking ng kanilang mga kapitbahay. Ano karapatan mo maghiba? Dalaho. Hindi ko pres na ano karapatan mo maghiba? Nagbangaya ng mga residente ng Purok 3 at 4 sa Barangay Culiat QC kanina. Nahahati sila sa 2 asosasyon, ang Samahang Magkakapitbahay at Sipagville Homeowners Association. Ang mga taga Sipagville may bitbit na demolition team para sa reblocking ng Luzon Avenue. Pero ang mga taga Samahang Magkakapitbahay kine-question ang legalidad ng reblocking na magtatapyas umano ng 3 metro sa kanilang mga bahay. Sabi nila, nagsukat na sila. Saan sila kumuha ng mother title nitong lupang ito kung nagsukat na sila? Sila lang ang nagdadrama dyan. Umuutang daw ang mga taga Sipagville sa lokal na pamahalaan para pagandahin umano ang kanilang komunidad. Pero duda ang mga taga Samahang Magkakapitbahay sa papeles nila. Saan yung mother title? Saan yung papel ng Sipagville na yun? Ilabas ninyo! Bakit po, nilabas namin sa inyo. Hindi naman kayo naniniwala. Sa tindi ng diskusyon, ang 2 lalaking ito muntik pang magpang-abot. Sirain mo bahay mo, magpakita ka na opisyal. Ulti naman yung bahay ko ng ali. Una yan, masisira. Hindi ba tama yan? Hindi lang tinamaan, hindi lang tinamaan.
Katwiran naman ng mga taga Sipagville, hindi mawawala ng tirahan ng mga ide-demolish. Yung mga tao na tinamaan sa reblocking, may kanya-kanyang lot assignment po yan. Hindi po namin sila inaalis. Sa huli, natuloy ang demolisyon. Pero banta ng samahang magkakapitbahay, dadalhin nila sa korte ang kanilang reklamo. Trish Roque, News 5. Sakit ng katawan ng inabot ng dalawang lalaki sa QC matapos sumemplang sa kanilang mga motor. Kaya Rescue 5, saklolohan nyo. Pilit pinalayo ng ilang residente ang mga nakikiusyoso sa naksidenteng rider na si Zaldi Ravago sa Roosevelt Avenue, QC. Sumemplang ang lasing na biktima matapos banggay ng isang Toyota Innova. Nag-U-turn kasi yung Innova, samantalang itong motorcycle natin, dire-diretso. Matapos malagyan ng C-collar at makuhanan ng blood pressure, isinakay na namin sa ambulansya si Ravago. Meron siyang 1 pulgadang sugat. Para pagdating natin sa ospital, medyo stable na yung sugat. Pinauwi rin naman si Ravago matapos masuri sa ospital. Ano ba nangyari? Marami akong gas-gas. Ha? Gas-gas. May dati akong kilay. Pauwi na sana galing trabaho si Arnel Ogayon nang maaksidente sa Kalayaan Flyover QC. Tumilapon si Ogayon matapos masagi ng isang Mitsubishi ang kanyang motor. Okay, galaw nga po yan. Galaw niyo nga. Binendaan namin ang napilay niyang paa at nilinis ang mga gas-gas sa katawan. Ayon sa driver ng sasakyan, Siya gumigilid po. Iniiwasan niya yung lubak na yan. nakalabas din sa ospital si Ogayon matapos masigurong hindi grabe ang kanyang pilay. Aldich Ignacio, Rescue 5. Ulitin po namin anumang insidente, tumawag agad sa Rescue 5 hotline sa numerong 922-5155. Dalang Rescue 5 mula aksidente sa kalsada hanggang sa bahay mo. Aaksyonan, ora mismo. Showbiz po tayo. Nagharap sa unang pagkakataon sina Amalia Puentes at Rufa Gutierrez na unang dumating sa Quezon City RTC Fiscal's Office. Si Rufa para isumite ang kanyang sagot sa kasong libel na isinampa ni Amalia laban sa kanya. Dumating din si Amalia pero hindi po nagpansinan ang dalawa. Sa korte pa rin, hiniling ni Christine Reyes sa Fiscal's Office ng QC-RTC na ibasura ang reklamong libel at grave coercion na isinampa ng ate niya na si Aramina laban sa kanya. Paliwanag ng abogado ni Christine na kasaad sa Family Code na bawal kasuhan ng isang immediate family member kung walang hakbang ang dalawang kampo na pribadong ayusin ang gulo. Nag-ugat umano ang away ng magkapatid sa 1 million pesos na utang ni Aramina kay Christine na pambayad daw sa condo unit ng kanilang ina. Not just one, not just two, but 6 concerts. Yan po ang nakatakdang gawin ni Jessica Sanchez dito sa Pilipinas. Bukod sa Idol Tour kung saan makakasama ni Jessica ang co-finalist niya sa Season 11 na pupunta rito sa bansa. May solo concerts din na gagawin ng Pinay Mexican sa Manila, Bataan, Baguio, Cebu at Davao. Isang local concert promoter at FM radio station ang nasa likod ng concert series na gaganapin pagkatapos ng Philippine leg ng Idol Tour sa Setyembre. Balita naman tayo mula sa internet. August 2010 ng gumawa ng isang pelikula. Ito po yung trailer niya. Yan po ang pelikulang Amazing kung saan kasama sina Dwight Howard at Carmelo Anthony. Kwento raw ito ng paglaro ng basketball game pero sa pamagitan ng virtual reality. Samantala, agaw eksena naman sa China ang isang magsasaka at 5,000 niyang pato. Gamit ang kanyang tungkod, madaling napapasunod ng lalaki ang kanyang mga alaga para kumain sa isang sapa. Yun nga lang, nagpapatigil ito ng traffic. Hirit pa ng magsasaka, ni minsan hindi naaligaw ang kanyang mga alagang pato. Ipinakita naman sa Israel na hindi mo kailangan maging payat at sexy para maging isang beauty queen. Nagumagi bilang fat and beautiful queen si Verded Fisher na may bigat na 110 kilograms. Ginawa raw ang contest para ipakita na hindi kailangan ng mga babae na magpapayat para gumanda at maging proud sila sa kanilang itsura. Balik muna sa inyo, Paolo at Sherry. Thank you, Jovi. Agree ako dyan. Susunod, pinsan ni Pinoy at dating presidential na si Gilbert Teodoro, tinanggihan ang nominasyon sa pagka-Chief Justice. Pero dating RTC judge na na-dismiss dahil daw sa pagsangguni sa mga duwende, ni-nominate ang sarili. Sa Y5 naman, aso sa South Africa marunong magpasunod ng mga tigre.
Libo-libong mga star wannabe dumagsa sa audition ng Artista Academy. Ilang kapatid ng mga sikat na celebrity nakipila rin. Yan po at iba pa sa pagbabalik ng Pilipinas News.